Okay guys, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's vlog, i-check natin itong nabili naming Toyota Corolla Big Body. Ang year model niya is 1996 and this is manual transmission. So ang pinaka-istorya talaga nito guys is nagmadali kaming bilhin. Actually hindi naman nagmadali. May nauna pa kasing sasakyan na chinek. And then ito yung pangalawa. So mas okay itong nakita namin pangalawa dahil nga rush na rin kami dahil on the next day kailangan naming magsundo sa airport at ihatid sa Pangasinan. The next day change oil agad and then sabak na sa Pangasinan. And then okay naman yung takbo niya but after ilang days chinek ko yung kanyang mga issues and lately ko lang nalaman na marami pala siyang mga issues dahil nga sa pagmamadali. Try natin i-fix to isa-isa at sa abot ng ating makakaya, ng ating budget na maibalik siya sa dati niyang forma. So yan ang istorya ng aming sasakyan na si Desi. Ang pangalan niya ay Desi. Okay guys, so silipin natin. Pasok tayo. So, open natin. And then, yan. So, first, itong aircon vents ay medyo stock up na at hindi gumagana. So, ito yung mga minor issues. Ito naman, yung mga powered mirrors, okay siya. And then, itong fog lamp, okay din. Ang tinakbo niya is nasa 197,000 na kilometers. So, medyo matagal na rin. Then dito sa aircon vents, okay, sa gitna wala na rin, stock up na rin yung up and down, left and right okay. Ito may papel, stock up na rin siya. So yan, kailangan need palitan. Itong radio naman is okay naman siya. Head unit okay naman. Ito gumagana pa, air circulation tsaka in air. Ito okay din. Ito di ko alam kung saan to. Okay, din sa passenger side aircon vent. Yan din, low thread na rin. Okay. So kailangan siyang palitan. Now, check na naman natin yung mga power windows. Okay. So problema nito kapag nag-auto na siya, yung motor niya is maandar siya ng tuluyan and then hindi na umangat yung salamin. So stock up na siya. So kailangan mo lang patayin yung battery and then on ulit. And then sa passenger naman, driver side. Okay. Sa likod ng passenger natin, tingnan natin kung gumagana tong personal. Wala, hindi gumagana. So, window lock. So, ito yung pinaka master lock nya. So, ito yung lock. Sa taas, lock. Pag pinindot yan, maglalak lahat ng pintuan. Sa baba naman yung unlock. Yan. So, gumagana naman. Sa bandang likuran ko, natin, check natin. So, working naman siya. So, mahalaga to for our safety. Okay. Check natin kung gumagana to. Ayaw din. So, ayan ang kailangan ipasilip. Okay. And then, ito sa driver side. Yan. Kailangan siyang pilitin iangat. So, guys, narinig yung motor, no? So, yan guys, nasara ko na. Pahirapan lang. So, yung motor umaandar pa rin. So, we need to shut off the power. So, guys, napakabit ako ng dashcam para hindi tayo mahirapan sa likod kapag tayo ay nag-babaking. So, mura lang guys yung dashcam. And then, itong pailaw natin, touchscreen yan. Depindot lang. Then check natin yung lights, off, on, yan.
Yan. So, sa pintuan, yan. Pag binuksan mo, iilaw, and then pag sinara, magsasara yung ilaw. So, start natin. Yan. So, one click lang siya guys, no? Hindi siya mahirap. I-start. At papasin natin, yan, nasa 1000 RPM ang kanyang idle. Yung RPM natin is nasa 1000. Okay? While the aircon is off. So, try natin buksan yung aircon. So, medyo umaangat ng konti, which is okay. So dapat ganyan siya. Dapat mag-add siya ng RPM. Okay, rev tayo. Okay, and then papalo siya ng 1000 RPM. Okay, with aircon on. So, pansin natin yung temperature niya. Yan, medyo umangat slightly. So, okay yung kanyang thermostat. Gumagana siya dahil umaandar yung temperature gauge natin. Ay, gumagalaw siya. Okay, check naman natin sa labas. Okay, one click lang. So, hindi siya mahirap. So, ganyan yung tunog ng kanyang makina guys. Ano sa tingin nyo? Okay ba yan? Medyo tahimik lang siya, tsaka walang gaanong katok or something na maingay. So, okay pa yung mga belt niya. So, ang engine niya is 4A FE. Okay. Okay, papaon natin yung aircon. Tingnan natin kung mag-automatic siya. Okay na. Yun, narinig natin na umandar yung fan ng aircon. Yan siya guys, umandar. Tingnan natin kung hihinto siya, kung pipitek siya. Yan, namatay yung kanyang fan sa aircon. So, medyo madumi na rin yung fan. Actually, yung aircon is medyo hindi ganong malamig. So, kailangan pa ipa-repair din yung aircon natin. And then, may mga loose wire. Hindi ko alam kung saan yan. Yung mga wires na putol na. So, hindi natin alam kung saan nakaano yun. Pero overall, mukhang tahimik naman yung makina. Maganda yung performance niya. And ito lang, medyo may konting leak. Ito, sa radiator. And mga issues niya. Yung tagas. So, kailangan natin ipa-check din yun. Okay guys, sa mga may experience na or expert na sa pagre-repair ng sasakyan, so comment na lang kayo kung ano pa yung mga dapat nating unahing i-repair para bumalik sa maayos na condition yung sasakyan. So guys, this is our first kotse serye ni Desi. Okay, from the start na binili namin siya. So we need to repair yung mga immediate parts ng engine. Okay, and plate na lang yung mga accessories. Okay, see you guys on the next video. God bless.